Magandang umaga o araw o hapon sa inyo mga kataktika sa buong Pilipinas o sa buong mundo, saan ka man. Isang mega loud shout out! At ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay paano ka magkakaroon ng sales na hindi mo pinaghihirapan. Yan. Tama ang narinig nyo mga kataktika. Paano ka magkakaroon ng sales na hindi mo pinaghihirapan? So gagamitin natin yung 80-20 rules. Yan. 80% listening. Makikinig ka lang. Dahil before, sinabi pagka salesperson ka o marketing ka, kinakailangan madaldal ka. Pero nowadays, kinakailangan pag sales or marketing ka, good listener ka. So 80% gagamitin mo pakikinig. And the 20%, yun ang yung tools para ma-close ang sales ng walang kahirap-hirap, walang pressure. Yan, walang pressure, walang kahirap-hirap dahil pag ginamit mo ang pressure, ang result niya ay back out ka taktika. So paano mo gagamitin yung remaining mo na 20%? Hatiin natin yan. 5% kinakailangan gamitin mo sa pag-build ng rapport. Rapport. Yan. Through rapport, mga kataktika, mabe-break mo yung invisible wall. Yun ang pinakamahalaga. Ma-break mo ang invisible wall between you and the client. Dahil hindi yan mag-o-open sa'yo kung tingin niya merong nakaharang sa inyo na wall. O tingin niya ikaw ay stranger. Wala naman may gusto makipag-usap sa stranger, di ba? Ikaw ba gusto makipag-usap sa stranger? Siyempre, hindi. Okay, so una, 5% break the invisible wall. Building rapport. Paano mo to gagawin? Use transition question. Kailangan may mga nakaredy ka na transition question. May mga nakaredy ka na mga quality na question na magli-lead sa'yo at sa kliyente at sa kausap mo at sa audience mo toward closing sales transaction. So, building rapport. 5% building rapport. Break invisible wall. Ask transition question. Ano mga halimbawa ng transition question? Kung ikaw ay nagbebenta, nag-o-offer attire, syempre tatanungin mo, Ma'am, Sir, ang purpose nyo ba is pang-opisina? Or meron kayong atinan na party? Ano ang purpose? Kung nagbebenta ka ng bigas, Ma'am, Sir, ano ba ang purpose mo? Pang-sinangag ba? Dahil pag sinangag yan, syempre, kailangan yan, medyo matigas yung sinaing niya. At kung hindi naman, yan, you can offer. So, napakahalaga ng transition question. At kung ang ino-offer mo ay house and lot, Sir, Ma'am, for investment ba? Or for residential? Kung ang ino-offer mo ay food, nasa restaurant ka, Ma'am, Sir, for dining, for takeout. Di ba? Ganun kahalaga na magamit mo ng tama ang transition question. Bakit? Magbibigay ng quality response ang iyong client kapag nabibreak mo ang invisible wall. At hanggang merong wall dyan, may barrier dyan, napakalayo mo kataktika sa closing. Napakalayo mo para bigyan ka ng tamang kasagutan. So, kailangan pag-break ng invisible wall, pag-build ng rapport, maramdaman ng client na ikaw ay kaibigan. Ikaw ay friend. Ikaw ang magbibigay sa kanya ng tamang kasagutan. Ikaw ang magbibigay sa kanya ng solution. Ikaw ang makakatulong sa kanya para i-transform yung kanyang current situation into a better life situation, into achievement. So yun ang una. Break the invisible wall para ma-build ang rapport.
magkaroon ng confident na makipag-usap sa iyo ang client. Pangalawa, educate your client. Napakahalaga. Educate mo yung client. Why? May sinasabi na highest and best use. Ano ang best use ng product na ino-offer mo? Ano ang magiging value ng property mo nang ino-offer mo ng product mo a year after, a month after? Educate mo yung client. Why? May idea siya, yes. Pero may idea ba siya with your company? With your product? With your offering? Paano magagamit ng maayos ng kliyente, ng customer, ng audience mo yung product o service na ino-offer mo sa kanya? Yun ang pangalawa. Educate your client. At nariyan ka para bigyan siya ng tamang detalye. Kung mo nasakit ng mga nagbebenta, gusto lang benta. Yung palang ino-offer nila, laso na do sa kliyente nila. Toxic na pala. Bla 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 bla. Hindi ganoon. You educate your client on how to use your product very well. On how your product contribute success and value with your client. The third one, diagnose the pain, the problem of your client. Alamin mo, ano ang nagpapahirap sa kanya? Ano ang suliranin niya? Ano ang problema ang kinakaharap niya? Paano mo siya matutulungan? Paano ang kumpanya mo, ang produkto mo, ang serbisyo na ino-offer nyo ay magiging solusyon? Magiging maganda na pakinabang doon sa kliyente. Ano ang benefits? Paano ka makakarating sa benefits kung hindi mo alam kung ano ang problem? Paano mo maibibigay ang tamang advice doon sa kliyente mo kung hindi mo alam kung ano ang kanyang suliranin? Ano ang nagpapahirap sa kanya? Ano ang nagpapabigat sa kanya? Diagnose. Diagnose before you prescribe. Diagnose before you offer something. Diagnose kung paano yung problem niya turn into opportunity with you and with the client. And remember, gagawin mo ang closing in favor of your client. Not in your favor, but in favor of your client. Why? Because ang lalagay niya dyan na money is a hard-earned money. That is the reason why kinakailangan ikaw ang magiging daan o solusyon para yung produkto mo makatulong sa kliyente mo, makapag-transform ng kanyang better situation, makapagbigay ng solusyon sa kanyang suliranin o problema, magkaroon ng changes sa kanyang buhay o situation. That is how you diagnose his problem para mabigyan mo siya ng tamang prescription. Okay. The number 4, the another 5%. Orient your client on how the process of purchasing the unit. Ano ang mga nakapaloob dyan? Ano ang nilalaman ng pipirmahan niya para siya ay makapag-invest ng unit, makabili ng unit, makapag-purchase ng unit? You have to evaluate and orient the client, evaluate the content ng contract, and orient the client on how the process of acquiring unit become more favorable on his part. You have to orient the client. And that is the best way of closing sales. No hard selling.
Okay? No hard selling. Nag-build ka ng rapport, na-break mo yung invisible wall, na-educate mo yung client, na-diagnose mo kung ano ang pain point niya, kung ano ang problem niya, and you orient on how to acquire properties, how to acquire this unit, how to avail this service, this product, and then done. Close the sales. Listening, 80%. Talking, 20%. And that 20% equally divided into 5% breaking wall, which is building rapport, the educating your client, and then diagnose the problem, the pain of your client, and orient them on how to avail the unit. That is the best way. Easy owning a unit. Easy owning an investment. Hope you like it. Hope you like, share, and subscribe. And share natin sa mga kataktika natin para magkaroon sila ng idea. Because nowadays, nahihirapan. Hindi lang ang ahente kundi ang entire business on how to close a sales. But this is the best way of selling a unit. This is a way of winning a client. Why? Because this practice is a trusted practice for almost 2 decades. Hope you like it. Bye for now. Merienda.